natin sa umaga pong ito, no? Na atin pong bibigyan ng pansin sa atin pong pag-aaralan. So purihin po ang ating Panginoon sa araw na ito. Muli, Happy Father's Day po, no? Sa bawat mga tatay, ano po, yung mga narito at wala po rito. Actually, sa totoo lang, dito po sa atin church, ano, mas marami yung nanay, no? Kaysa sa tatay, ano? Pero noon, ang tumawag ang ating Panginoong Hesus, puro tatay ang tinawag niya. Walang kasamang nanay. Hindi niyo po napapansin, laging lalaki, ano po, ang laging ano, oo, ang kumbaga, talagang inuuna ng Diyos. Ano? Kasi nga, siyempre, culturally, pagka yung tatay talaga ang ano, di ba? Maisasama niya talaga yung ano buong pamilya. Lalo-lalo na po pagka yung ano, yung mga magulang po ay maliit pa, yung mga anak nila ay talagang napalaki nila ano sa tuntunin at aral ng ating Panginoon. Kaya malaki ang problema ng mga pamilya kapag ka po yung mga ama ano ay hindi sumusunod sa Diyos. Malaki po yung problema no pagka nagsilakihan na yung mga anak. Ano? Dahil bakit po? Ay kasi nga po, ano, hindi niya na ano na palaki, nagabayan ano po sa ano tuntunin at aral ng Panginoon sa disiplina. Kaya ang ano na lamang po ang pinakapag-asa po ng mga anak, ano, ng mga tao ay makakilala sa ating Panginoong Hesus. Hindi katulad pagka yung mga magulang, ano, maliliit pa ang kanilang mga anak, ay talagang pinalaki nila sa tuntunit aral ng Panginoon, di ba? Makakasama sa paglilingkod, sa pagsunod, ano, sa ano, pamumuhay bilang mga ano mga may takot sa ating Panginoon. Yun yung nagagawa ano po ng mga tatay na kung saan ay pinakamahalaga talaga. Ano na gaya ng turo ng ating Panginoon. Mga magulang, palakihin ninyo sa tuntunin at aral ng Panginoon ang inyong mga anak. Huwag niyo silang ibuyo sa paghihimagsik sa sobrang labis na kahigpitan. Sabing ganon, di ba? Kahit doon sa loob ng tipan, ganon din po ang tinuturo. Sabi doon, sabi ng Panginoong Diyos ano, sa bansang Israel, ano, itanim ninyong mabuti, ano, ang aking mga kautusan sa inyong mga puso, ikintal sa inyong mga isip, itali sa inyong leeg. Tapos sabing ganon, ituro ninyo to sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan. Sabing ganon, ano? At san man kayo pumaroon. Sabi pong ganon. So ganon kahalaga no, yung tungkulin talaga ng mga tatay. Kaya purihin na lang ang Diyos kapag kayong mga bata ngayon, kabataan ngayon, makarinig ng Ebanghelyo na mabuting balita, tapos magbalik loob sa ating Panginoong Yesus. Saka lang po nagkakaroon ng ano, ng kaibahan, pagbabago, dahil kumilala po sa Panginoon. Pero talagang ano, struggle, ano yung mga magulang pagdating sa mga anak. Ako nga po, di ba, o sila Joshua, sila Jethro, ayan. Minsan may struggle pa Halimbawa lang, no? Siyempre, hindi naman perfecto Ano po, patuloy po tayong tinuturuan ng ating Panginoon. Ano, pero iba po yung talagang lumaki, ano, yung ating mga anak at sila pong lahat ano, ay ating nagabayan sa pagkakilala at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya may pag-asa pa naman. Sino? Sino yung pag-asa ng ating mga anak? Ang Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus. Ano? Sino yung pag-asa ng mga anak para sa kanilang mga magulang? Ang Panginoong Yesus. Kasi maraming mga ama na ano, yung ano sila, yung hindi nakakakilala sa Panginoon. Tapos ikaw nakakakilala ngayon, di ba? Ano gagawin mo? Pagdasal mo, panalangin mo, ano?
Huwag po kayong magagalit sa mga tatay nyo kung halimbawa yung mga tatay nyo ay mga pasaway. Ano? Mga kapatid, mahalin pa rin natin sila. Amen? Yes. Ano? Dahil ang paggalang sa magulang ay wala yun doon, ano? Kung sila ba ay sumusunod sa Diyos o hindi. Bakit ko nasabi mga kapatid? Wala naman sinabi sa Biblia na mga anak, igalang nyo ang inyong mga magulang pag sila ay matitino. At pagka hindi, di ba walang ganong utos? Ang sabi lang, igalang nyo ang inyong mga magulang. Ano? Sapagkat yun ang nararapat. May pangako, hahaba buhay mo, at ikaw ay giginhawa. Kaya hindi po issue yung kung ang tatay ba ay naging pasaway o hindi. Bagaman, malaki ang epekto nun doon sa mga bata. Pero pagka nakakakilala tayo sa Panginoon bilang mga anak, abay dapat inia-apply po natin yun. Pagdasal natin sila, anuhin pa rin natin sila, i-approach pa rin natin sila, atin pa rin silang babatiin ng Pagkagalit ka, Papa, Happy Mother's Day! Dapat. Kasi masama loob mo. wala pong utos na hindi natin dapat igalang ang ating mga magulang o yung ating ama, kapag sila ay ganito o ganyan. Ang mahirap, may mga magulang, may mga nanay or tatay, tinuturuan pa nila mga anak nila na magalit. Hindi po ganon. Dapat po yung pag-ibig pa rin ang ating pairalin. Dahil tayo po ay kay Kristo na. Kaya ang Panginoong Yesus, wala naman siyang tinatangi, ng mga tao, nanay, tatay, o sino pa man, gusto niya bumalik sa Kanya. Kaya ipanalangin po natin, yung ating mga tatay. Amen? Ayan. So ngayon po ay dadako na tayo sa atin pong tatalakayin. At ang ating pong pag-aaral ngayon, ito pong tungkol sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Ano po? At atin pong unawain mabuti kung ano po ba yung ibig sabihin nito at kung ano po yung nilalaman nito para sa ating mga Kristiyano. Welcome pala natin yung katabi ni Kambal. Samira. Welcome ka, Samira. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. So, purihin po ang ating Panginoon. So, ito po yung ating tatalakayin. At ang ating pong teksto ay nasa 1 Corinthians 15, 17 hanggang 19. So, basahin po natin ang sabay-sabay ito. 1, 2, 3. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Sabi pong ganon. Ibig sabihin po nung nasa uli, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kasi nga po, di ba, kung ang inaasahan lang natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, ay kawawa talaga tayo, mga kapatid. Pero ang totoo, ang Panginoong Yesus kasi ay muling nabuhay. At ang ating inaasahan po ay hindi para lang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat ay para dun saan? Sa walang hanggan. Yun po yung ating higit na inaasahan. At ang emphasis po dyan ni Apostol Pablo, ay yung dahil ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Kaya nga kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, nasabing niya gano'n, di ba? Kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, at sabi diyan, at walang katuturan ang inyong
pananampalataya. Kaya ang sabi doon sa 18, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Bakit? Kasi halimbawa, yung mga unang alagad, yung mga unang Kristiyano, mga kapatid, di ba? Mga namatay sila dahil sa pananampalataya. Naghirap sila dahil sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. At sabi nga rito, kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Yesus, ay parang nabaliwala lang yung kanilang pananampalataya. Napahamak lang sila. Pero ang totoo, ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Ano po ba ang muling pagkabuhay? At dito isinalig ni Apostol Pablo ang lahat ng kanyang ipinangangaral at isinulat. Ano ba ang badya nito sa pananampalatayang Kristiyano na dapat itong pahalagahan at ipaglaban? Ano ba ang ginawa at ginagawa pa rin ng Diyos dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus? So atin pong tuklasin ang aral ni San Pablo at ng mga apostol tungkol dito sa gitna ng mga binago at paniniwala o ng paniniwala at kasanayan ng marami tungkol dito. So ating balikan at sariwain ang mga pahayag ng apostol sa sukat magbigay sa atin ng ibayong pag-asa at pananalig. Kasi yun pong pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Yesus ang ating naging pag-asa sa buhay. Dahil kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo, wala po tayong pag-asa. Wala tayong aasahan. Saan? Doon sa kabilang buhay. Kasi lalabas na hindi totoo yung pong mga sinabi at mga pangako tungkol sa ating Panginoong Jesus. So atin pong tatalakayin ngayon, mga kapatid, ano nga po ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay para sa ating mga Kristiyano? Pakinggan po nating mabuti ito, mahalaga po ito sa atin pong pagkaunawa. Ano nga po ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay para sa ating mga Kristiyano? Una, nangangahulugan ito na bayad na tayo sa Diyos sa ating mga kasalanan. Bayad na tayo sa Diyos sa ating mga kasalanan. Alam niyo po ba kasi tayo yung lahat ay merong pagkakautang. Saan? Sa Diyos. Meron po tayong utang sa Diyos. At alam niyo po kung sino nagbayad? Sino nagbayad? Ang Panginoong Yesus, kasi hindi natin kayang bayaran yung ating pagkakautang sa Kanya. Kaya siya mismo ang nagbayad, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga 'di ba, mayroong mga mababasa tayo sa Biblia na ganito. Binili na kayo ng Diyos sa malaking halaga. Nabasa niyo na po 'yon? Ang sabing gano'n, binili na kayo ng Diyos sa malaking halaga. Sino 'yon? Ang Panginoong Yesus. Yung dugo ng ating Panginoong Yesus na napakalaga. Yung buhay niya, mga kapatid. So sabi nga, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kaya kita niyo po, di ba? Kung tayo po, ay hindi pa nanalig sa Panginoong Yesus, di ba? Kung hindi pa tayo nakipag-isa sa Kanya, dahil siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, nananatili pa rin tayo saan? Sa kasalanan. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus at muli niyang pagkabuhay at tayo po'y nanampalataya, nanalig sa Kanya, nakipag-isa sa Kanya, tayo'y pinatawad ng ating Panginoon. Amen? Tayo po ay nilinis niya na. Kaya nga ang sabi, kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat bakit? Pinatawad niya na tayo. Pinawalang sala niya na tayo. Kinalimutan niya na ang ating mga kasalanan. Kaya sabi po ni David, mapalad ang mga taong nililimot na ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid, meron pagkakautang ang taong nilikha.
Nilikha sa Diyos na lumikha sa Kanya. Nung ito ay sumuway sa pinag-utos ng Diyos, ito'y nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan na iyon ay ano? Kamatayan. Kaya merong pagkakautang, ano po, yung tao nung siya ay magkasala. Mga kapatid. At sabi nga dyan, yung kabayaran niyan ay kamatayan. Sabing ganyan. Nung ito ay sumuway sa ipinag-utos ng Diyos, ito'y nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan na iyan ay kamatayan. Ano yung ibig sabihin niyon? Pagkawalay sa Diyos. Kaya yung mga taong wala pa kay Kristo ay ano? Hiwalay sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng kamatayan. Kasi sabi ng Diyos, wag na wag mong kakanin yan. Pag kinain nyo yaon, mamamatay kayo. Kaya nawalay yung tao sa Diyos. Kaya pagka yung tao hindi babalik sa ating Panginoong Yesus, mananatili siyang ano? Patay. Saan? Sa Espiritu. Kaya sabi po dyan, ano? Kamatayan. At ang tawag po doon, ano? Pagkawalay sa Diyos. Tapos yung kamatayang pisikal. Diba? Dapat hindi namamatay yung tao talaga. Kaya lang nung magkasala, nagkaroon na ng kamatayang pisikal. Yun po yun. Dapat mabubuhay na talaga ang tao ng walang hanggan. Ano? Kaya nung magkasala tao, ang sabi, hindi nalalampas sa 120 taon ang buhay ng tao dahil siya'y makalaman na. Nung magkasala na. Pero nung panahon ni Adan, ang mga edad nun, di ba? 800 years, 600 years, 900 years, 900, ano yung si Matusalem, 900, ano yun? 80, kung di ako nagkakamali, 86 ba yun, ano po? O kaya yung 100 noon, kabataan pa lang nila noon. Hindi, totoo po. Kaya lang, di ba, nung tumagal, lumipas ang panahon, umiiksi yung buhay ng tao. Hanggang sa 120 na lang, yung nasa Guinness Book of Record. Pataas. Kasi nga, yung tao ay mamatay. Yun yung physical death, na bunga ng kasalanan. Di, nagkasala yung tao. Nahiwalay yung tao sa Diyos. Kaya mapapansin nyo, ang tao po noon at saka Diyos, di ba magkasama sa Garden of Eden. Nung magkasala yung tao, yung Diyos, humiwalay na. Pero ang tao noon, sa kasaysayan, magkasama yung Diyos at saka tao. Kaya nung magkasala sila, di ba, naglalakad sa halaman ng Eden si Yahweh, nung marinig ng tao, ay, andyan Panginoong Yahweh. Tago sila. Di ba? So, kasama na ng Diyos ang tao. Dahil ang layunin ng Diyos, talagang makasama yung tao. Yung tao lang ang lumayo. Dahil hindi nakinig sa Diyos. O hindi sinunod yung utos ng Diyos. Kaya sabi diyan, nagkaroon ng kamatayang pisikal. At kung hindi malulunasan, pagkawalay nga, walang hanggan sa Diyos. Kung hindi malulunasan, yung tao po ay mawawalay na sa walang hanggan. Mga kapatid, kaya pagka yung tao, halimbawa, nabuhay dito sa lupa ng 100 taon, tapos namatay siya ng walang pagkakilala, walang pananampalataya, hindi nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, ay mawawalay ang tao. Saan? Sa walang hanggan. Ito po ang ibig sabihin ni Pablo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung nangyari nung magkasala ang tao. Kaya nawalay. Tingnan niyo po yung pagkawalay ng tao sa Diyos. So inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sabing ganyan.
Maliban sa bunga ng punong kahoy, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. O, sabay-sabay po nating basahin yung ang tawag dyan? Naka-highlights. 1, 2, 3. Wag na wag mong kakainin ng bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, mamamatay ka. Tinan nyo, sabi, sa araw na kainin mo iyon, sa araw na iyon, mamamatay ka. Kaya kita nyo, di ba? Nahiwalay yung tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Tapos, yung tao ay namamatay. Namamatay na. Ano? Tapos, pag namatay pa yung tao, physically, di ba? Ang masaklap, yung kanyang kaluluwa o espiritu ay mawalay pa sa walang hanggan. Kaya kailangan talaga ng tao sino? Ang Panginoong Hesukristo. So, ganyan yung naganap, ganyan yung nangyari kung bakit yung tao ay nawalay sa Diyos. Ano pa? Ayan, no? Kaya sabi diyan, ang punong kahoy ay napakaganda sa panginin mong babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. So, ibig sabihin, talagang may kapasya ng tao. Yun yung kagandahan doon sa pagkalikha ng Diyos sa tao. Yung meron siyang meron siyang free will. Meron tayong free will. Alam nyo yung free will, blessing po yun sa tao. Yung free will. Kasi kung hindi tayo binigyan ng free will ng Diyos, alam nyo, hindi tayo magiging masaya. O hindi tayo maging masaya. Kaya nga malaya kang magpapasya palagi sa buhay. Kung ikaw ba'y makikinig sa Kanya, susunod sa Kanya, mamumuhay para sa Kanya. Tapos malaya ka rin hindi sumunod sa Kanya, hindi mamumuhay sa Kanya, o hindi gagawin mo yung Kanyang kalooban. May kalayaan ka. May kalayaan tayo. Kaya mapapansin nyo, nung sinabi ng Diyos kay Eva at Adan yan, yung babae sabi, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Diba? At sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Tapos, naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kita niyo po, diba, yung isip natin. Tandaan po natin, hindi inudyukan ng Diyos yung tao para siya gumawa ng kasalanan. Meron lang ang utos ang Diyos, sa mga tao, na hindi niya gagawin ito, hindi niya gagawin iyan. Kaya yung tao po, hindi natin pwedeng sisihin, yung sino man, sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya kung ano tayo ngayon, dahil yun ay bunga ng ating mga desisyon sa buhay. Pasya ng tao po yun, mga kapatid. Maraming mga nangyayari sa buhay natin ngayon, mga nagaganap. Iyo'y dahil sa ating mga kapasyahan. Hindi natin pwedeng, kalooban ng Diyos na mangyari sa akin ito, dumating sa akin ito, ay mga kapatid, hindi natin pwedeng yun, gamitin. Dahil ayaw nga ng Diyos na tayo, mapahamak Kaya nga may utos nga siya Meron nga siyang mga tuntunin, meron siyang mga aral, meron siyang mga turo, nung panahon na yon, ang iisa lang naman ang utos ng Diyos Ano yung utos ng Diyos? Na dapat sundin. Hindi, nung panahon ni Eva at Adan, huwag kainin. Yun lang, wala pang kasalanan, di ba? Perfect pa yung tao
Mga kapatid. Ha? Ha? Di ba gano'n naman yung nangyari? Nung magkasala na yung tao, ano na, nagsisihan na sila. Di ba sinisisi na nila yung isa't isa? Si Eva, sinisi niya yung ahas. Si Adan, sinisi niya yung si Eva. Maigi na lang, si Adan, hindi sinisi ang Diyos. Di ba? Mapapansin niyo, di ba? Ang sinisisi ng mga tao, yung iba, dahil sa kanyang mga ginawa. Hindi po. Kagagawan po natin iyon. Kaya kung anong nangyayari minsan sa buhay mo ngayon, ano yung sitwasyon mo, ano yung kalagayan mo, bakit nagkaganito, nagkaganire, ba't ito yung buhay ko ngayon? It is because dahil sa iyo yun. Pasya mo yun. Ganun yung nangyari kay Eva. Tapos, nung binigyan niya si Adan, hindi niya pinano yung kamay. Eva, hindi ka nakikinig sa Panginoon. Di ba? Sa halip, pinuwan niya pa at nakiisa siya. Sabing ganun. Di ba? Ganun yung nangyari. Kaya ayun na. Pumasok na yung kasalanan. So, anong naging resulta? Ha? Anong resulta ng kasalanan? Kamatayang yung pagkawalay sa Diyos, kamatayang pisikal, at kung hindi nga malulunasan iyon, malalayo pa yung tao sa walang hanggan. At hindi lang yun ang naging resulta. Ang daming naging resulta ng kasalanan. At hanggang ngayon. Kaya pagka yung tao po nagpasyang gumawa ng kasalanan, ay tandaan po natin. Gusto mo yon, ginawa mo iyon, desisyon mo iyon. Hindi pwedeng sisihin ng Diyos o sino pa man. Minsan sinasabi ng iba, Diyos ko, bakit ganito ang buhay ko? Ginagamit pa yung Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, pinapahamak ng tao ang kanyang sarili, tapos sa Diyos ang bagsak ng sisi. Diba? Sino nagpapahamak sa atin? Sarili natin. Sino nagpahamak kay Lucifer? Kita nyo na mga kapatid, may free will po yung tao at saka yung anghel. Kasi lagi po tayong nagpapasya sa buhay. Kaya kung halimbawa, meron kang mga hindi ayos sa buhay mo ngayon, abay magpasya ka na. Anong gagawin mo? Ayusin mo. Habang may pagkakataon pa. Mga kapatid, ganyan po yung nangyari. Kaya nung pumitas siya ng bunga at kumain ito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaisa na sila. Tapos, kamatayan nga ang bunga, so dahil nakinig sa iyo ang asawa, sa iyong asawa, yung lalaki na po, ang kausap dito ng Diyos sabi, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Sino nakausap ng Diyos? Si Adan na, hindi niya si Eva ang kinakausap. Si Eva, ang kausap niya, si Satanas. Nung siya tinukso. Nung magkasala, ang kausap na ng Diyos, si Adan. Mga kapatid. Okay lang, maintindihan natin mabuti. Sabing ganyan, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Yung lupa ang sinumpa niya. Hindi yung tao. Yung lupa ang sinumpa niya. Kaya kung hindi nagkasala yung tao, yung lupa talagang napaka masagana. Kaya siguro yung mga doon, mga halaman nung panahon na yon,
talagang hindi na kailangan katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? O, kinakailangan mong alagaang mabuti. Sprayan mo ng ganito, ganire, ano. Dahil wala pang sumpa nun eh. Kaya lang, nung sinumpa na yung lupa, ang sabi, sa hirap ng pagbubungkal. O, biruin mo, papakahirap na. Pagkain mo'y magmumula. O, kaya kinakailangan magtrabaho. Ano? Kinakailangan magtrabaho, magsikap. Ano? Sabing ganyan. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Nangyari lamang po yan nung magkasala na ang tao. Kaya namamatay na yung tao. Mga kapatid. Dahil yung kamatayan nga po, ang ibig sabihin yan ay pagkahiwalay. Kaya kita nyo, nahiwalay yung tao sa Diyos, patay doon. Humihiwalay yung katawan sa espiritu. Pansin nyo, no? Yung ibig sabihin ng kamatayan, pagkahiwalay. Tapos, pag hindi nga malulunasan, yung tao ay may hiwalay sa Diyos sa walang hanggan. Andito sa langit yung Diyos, yung namang tao ay nasa, saan? Impyerno. Ang lunas lang naman doon ay si Kristo. Mga kapatid. Ano pa po? So, nadamay yung lahat ng lipi ng tao. Nadamay, di ba? Nung magkasala po yung tao, basahin natin, 1, 2, 3. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Lumaganap po yung kamatayan. Kaya lahat ng tao talaga na nagpapatuloy sa kasalanan, ay patay sa harapan ng Diyos. Hiwalay, sa Panginoong Diyos. Walang kaugnayan kay Kristo. Kaya ang sabi pa po dyan, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Tanong, yung bang kasalanan ni Adan, namana natin? Namana ba natin yung kasalanan ni Adan? Hindi. Yung ginawang kasalanan ni Adan, namana natin? Hindi, magkaiba. Ang meron po tayo, alam nyo kung yung tinatawag na sinful nature. Ano ba sa Tagalog yung sinful nature? Likas na makasalanan. Kalikasan na magkasala. Meron siyang kalikasan. Meron tayong kalikasan na magkasala. Yun po yung sinful nature. Pero hindi yung kasalanan ni Adan ang ating namana. Bakit? Hindi naman tayo kumain ng pinagbubungang bawal eh. Kasi ang tao po pag pinanganak, sigurado gagawa siya ng kasalanan. Dahil meron siyang sinful nature. Yun po yung namana natin, pero hindi yung kasalanan ni Adan. At alam niyo po ang solusyon doon sa sinful nature o yung pagkakaalipin natin sa kasalanan? Sino? Si Kristo, ang Panginoong Yesus. So paano pala, Pastor? Kapag yung tao ay totoong nagsisi at nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus, napuputol yung pagkakaalipin natin sa pagkakasala. Pero pagka yung tao,
ay hindi talaga totoong magsisisi at magbabalik loob sa Diyos, mananatili yung tao dun sa ganung kalagayan. Yan po yung nangyari. Kaya nga po ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Kaya sabi diyan, gayon man naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan. Kasi nga po, ang tao ay gumagawa ng kasalanan. Ano po? Dahil doon sa namana nating sinful nature. Yung kalikasang makasalanan o yung makagawa ng kasalanan. Baka sabihin niyo, di pastor, normal lang palang gumawa ng kasalanan. Doon sa mga wala kay Kristo. Pero pag na kay Kristo ka na, normal pa ba yung gumawa pa rin ng kasalanan? Abay, hindi po mga kapatid. Dahil kung totoong na kay Kristo na yung isang tao, totoong siya'y nakipag-isa na, nagbalik loob na, sumampalataya na, lumalaya yung tao saan? Sa kasalanan. Sa pagkakaalipin sa kasalanan. Mamaya po, mababasa po natin yan mga kapatid. Kaya kamatayan nga ang naging bunga, sabing ganon. Noong alipin pa kayo ng kasalanan. Tingnan niyo po sa Roma yung ating binabasa. Ang kausap niya, mga mananampalataya na. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Mga kapatid, ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ano? Kamatayan ang binubunga ng mga iyon. Noon, nung alipin pa sila ng kasalanan. Kaya lang, ang kausap ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya sa Roma, yung mga Kristiyano na sumampalataya at nakipag-isa at nagbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Sabing ganyan, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Kita nyo, malaya na ba sila sa kasalanan? Malaya na. O ngayon, tanungin ko kayo. Dahil tayo na ng palataya na, nakipag-isa sa Panginoon, malaya na ba tayo sa kasalanan? Yes. Malibang hindi tayo totoong sisi o nagbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Kasi yung totoo talaga na nakipag-isa sa Panginoong Hesus, tandaan po natin, mababago ang kanyang buhay. Hindi pwedeng hindi. Kaya hindi pwede mga kapatid na sinasabi lang na basta nanampalataya. Alam niyo po mga kapatid, ang turo pong marami ngayon yung ganon. Sabi kasi nila, by faith alone, by grace alone. Tama po naman yun Pero pagka itinuturo lang nila na by faith, tapos walang repentance, walang baptism, mga kapatid, hindi itinuturo yung talagang pagtalikod sa kasalanan. Ay, hindi po totoo yung gospel pagka ganun. Hindi totoo po yun. Dahil nung si Apostol Pablo po, nung sila po ay, di ba, napuspos ng banal na Espiritu Santo, tapos humayo na sila, nung nangaral si Apostol Pedro, halimbawa, sabing gano'n, sabi ni Apostol Pedro, nung sila'y mangaral na, doon sa Acts, sabi ng mga nakarinig, ano po ang gagawin namin mga kapatid? Sabi ni Apostol Pedro, pagsisihan ninyo talikuran o talikdan ang inyong mga kasalanan. Ang sabi po, pagsisihan ninyo talikdan o talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa lahat ng tatawagin ng ating Panginoon. Pero itinuturo po ng iba na hindi, basta't nanampalataya ka lang. Hindi pwede mga kapatid
na sasabihin natin na nanampalataya tayo tapos hindi natin pinagsisisihan yung ating mga kasalanan. Hindi natin tinatalikuran. Hindi po pwede yun mga kapatid. Hindi po iyon pagsisisi. Matutulad lang tayo dun sa dati. Napupunta doon at mangungumpisal. Sasabihin mo, Father, nagkasala po ako. Sasabihin ng Father, pinatawad ka na. Tapos ganun uli. Patuloy ka pa rin. Tapos pupunta ka na naman doon, tapos mag-umpisal ka. Hindi po ganon. Tandaan natin na ang pagsisisi ay lubusang pagtalikod sa kasalanan. Bakit? Tingnan niyo po, pagkalimbawa, nangangalo niya isang tao, tapos sasabihin niya, nananalig ako sa iyo, Panginoon. Nananampalataya ako sa iyo, Panginoon. Sasabihin mong ganon. Kaya dahil nanampalataya na ako, ligtas na ako? Tapos naandun pa rin siya sa pangangalo niya. Ay, mga kapatid, paano mo sasabihin na nagsisi ka? Di kung ganun din lang naman, ba't ka pa nagpalit ng relihiyon? Ganun din lang naman. Anong kaibahan? Walang pinagbago pagka ganun. Samantala ang sabi, subalat ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Nagbabago po, hindi pwedeng hindi. Hindi po pwedeng lang, yung pananampalataya lang sa nguso. Hindi sa puso. Hindi pwedeng sa bibig lang. Tapos, wala sa buhay. Hindi po pwede yun mga kapatid. Nananatili pa rin tayo nun. Kaya nga ito po sabi ni Apostol Pablo ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo isang buhay na banal. Kita nyo? Anong natatamo nung mga totoong nakipag-isa, nagbalik loob sa Panginoon? Buhay na? Bakit? Namumuhay na siya sa kabanalan sa katwiran Yun yung matatamo natin, mga kapatid. Kaya ang sabi, at ang ibinubunga nito buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi, sapagkat, tingnan niyo po kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Sino nagbayad? Di ba may utang tayong kasalanan sa Diyos? Di ba? Hindi natin kayang bayaran ng ating mga ginagawa, ng ating mabuting gawa, ng kahit anong sakripisyo natin. Ang Panginoong Yesus lang ang nakagawa nun at gumawa. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat. Dahil tayo mga makasalanan nga Si Kristo, bagaman nagkatawang tao, hindi siya nagkasala. Kaya siya yung karapat-dapat na tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Ang ginawa ng Panginoong Yesus, yung buhay niya mismo ang ibinayad niya. Sa halip na tayo yung mamatay, siya yung namatay. Sa halip na tayo maghihirap, siya yung naghihirap. Sa halip na tayo yung parusahan, siya yung pinarusahan. Kaya siya yung nagbayad doon sa ating pagkakautang. Mga kapatid. Kaya purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Diba? Libre na. Bakit? Hindi kasi tayo yung nagbayad. Diba ang galing? Kasi ang nagbayad mismo ay ang Diyos, ang ating Panginoon. Kaya binili na kayo sa malaking halaga. Kaya gamitin nyo ang inyong katawan sa ikaluluwalhati at kararangal ng Diyos. Amen? Iruin mo yon. Ang Panginoong Yesus mismo ang nagbayad para sa atin. Siya yung namatay, siya yung pinarusahan, siya yung pinahirapan sa halip na tayo
ang matindi pa nun, ang kaloob niya ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So bagaman at damay ang lahat ng nilipi ni Adan sa bunga ng kasalanan, tinubos din naman ng Diyos ang lahat mula dito. Nang mamatay ang Panginoong Yesus, namatay siya para sa lahat. Opo, ang pinantubos niya, sa kanyang sariling dugo, tinubos niya yung lahat ng tao. Ibig bang sabihin, ligtas na yung lahat ng tao dahil tinubos niya na? Hindi. Kailangan manampalataya yung tao sa ginawa ni Kristo. Kailangan manumbalik yung tao sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi diyan, tinubos din naman ng Diyos ang lahat mula dito. Walang taong napapahamak dahil sa kasalanan ni Adan. Bakit? Napapahamak ang bawat isa dahil sa sarili niyang kasalanan. Dahil yung tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sabi diyan, dahil sa patuloy na pagsuway sa kabila ng katotohanan ng tinubos na ng Diyos ang lahat mula sa kasalanan ni Adan. Sabi, napapahamak ang bawat isa dahil sa sarili niyang kasalanan. Dahil sa patuloy na pagsuway sa kabila ng katotohanan ng tinubos na ng Diyos ang lahat mula sa kasalanan ni Adan. Ayan. So, kaya ang Panginoong Yesus ang ipinalit. Kaya ang Panginoong Yesus ang namatay imbis na tayo. Kaya sabi rito, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Anong ibig sabihin po ni Pablo? Yung makipagkasundo na yung tao sa Diyos. Kasi 'di ba, ang Diyos ay galit, napopuot saan? Doon sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Pero ang gusto naman ng Diyos, yung tao ay sa kanya, kasundo. Para maging kaibigan na, hindi na kaaway. Kaya nga sabi rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kita niyo po? So ang Panginoong Yesus, ang ipinalit. Imbis na tayo. Kaya palit ulo. Parang sa kulungan lang, Merong ganun mga kapatid. Para ma-save ka lang, yung ibang tawang ikukulong. So parang ganun yung nangyari, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoong Jesus. Imbis na tayo yung ipahamak o mapahamak, siya po yung namatay. Siya po yung naghirap, siya po yung nagtiis. Ano pa po? Binanggit din po yan sa 2 Corinthians 5:14 hanggang 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Sabi po nung iba kasi, hindi, si Kristo daw namatay para lang sa church. Para lang dun sa mga mga sumampalataya. Ay hindi po, mga kapatid. Bakit sinabi nung salita ng Diyos na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, ibig sabihin, yung kamatayan ng Panginoong Yesus para sa buong sanlibutan. Tapos sabi ng iba, hindi, sa lahat lang ng mananampalataya yan. Ang sabi nga, sanlibutan nga po, mga kapatid. Sa ibang translation nga, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi pong ganun. So, ibig sabihin, walang tao na gusto ng Diyos ay mapahamak. Wala. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas.
Sasabihin naman ba, ay hindi pastor, meron lang pinili ang Panginoon para ililigtas niya daw. Diba yun daw, yun nga yung church. Ang gusto nga ng Panginoon, lahat ng tao makabilang doon sa kanyang church, doon sa ililigtas ng Panginoon. Mga kapatid, kasi nga, siya po ay namatay para sa sangkatauhan. Sabi diyan, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay, namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili. Kita nyo mga kapatid, yung lahat pala ng mananampalataya sa Panginoon na nabubuhay ngayon, ano po, ay hindi na dapat mabuhay para sa kanyang sarili. Kundi para kanino na? Kay Kristo na. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. So dapat po pala talaga na ang mananampalataya ay nahayag talaga yung buhay ni Kristo. Nakikita dapat sa atin. Kaya nga ang tawag sa atin Christian. Nakikita sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi diyan, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kita niyo po, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa lahat. Para sa iyo, para sa akin, para kung tayo may manalig at makipag-isa sa Kanya, hindi na tayo mabubuhay sa ating sarili. Kundi dapat ang kinabubuhay natin ngayon ay sa ikararangal lamang ng ating Diyos, sa ikaluluwalhati lamang ng ating Panginoon. San man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, tayo man ay empleyado, tayo man ay estudyante, tayo man ay mga magulang, tayo man ay mga anak, dapat yung ating mga ginagawa ay sa ikaluluwalhati at ikararangal ng ating Panginoon. Amen? Kasi hindi tayo dapat mabuhay na sa ating sarili. Yun nga yung layunin ng Panginoon, kaya tayo tinawag para mabuhay na tayo sa Kanya. Dahil pagka tayo hiwalay sa Kanya, sigurado mabubuhay lang tayo sa ating sarili. Ganun pong mangyayari. Kaya kita nyo yung iba, ayaw nilang tanggapin si Kristo na Panginoon talaga nila. Ayaw nilang tanggapin ng Panginoong Yesus na talagang Panginoon nila at tagapagligtas. Ang gusto lang nila, tagapagligtas. Hindi Panginoon. Magkaiba po yun. Kasi pagka Panginoon natin ang ating Panginoong Yesus, anong gagawin natin? Susundin natin siya. Pero pagka gusto mo lang maligtas, hindi ka susunod sa Kanya. Pero ang gagawin mo lang yung mga gusto mo na akala mo tama. Tapos akala mo maliligtas ka na nun. Ay, makapagsimba nga. Para matakpan naman yung mga pinagagagawa ko sa labas. Di ba? Ganon? Yung ating pinag-aaralan, di ba? Doon sa ating na hindi po lahat na mabubuting gawa ay nakalulugod sa Diyos. Kasi pwede po nating ipantakip yung mga mabubuting bagay na ating ginagawa doon sa kasalanan na ating ginagawa. Na akala naman ng iba ay sapat na yun, ay hindi po mga kapatid. Kaya nga po yung mga mananampalataya, mabubuhay na siya para sa Diyos, para sa ating Panginoong Jesucristo. Mamumuhay na tayo saan? Sa kabanalan. Hindi na sa mundong ito, bagamat tayo ay naandito sa sanlibutan. Kung tayo nasa sanlibutan, ang turo naman ng ating Panginoon ay ganito, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Huwag niyong ibigin ang mga bagay dito sa sanlibutan. Pero nasa sanlibutan tayo. Mga kapatid, kita niyo po yung mga ganon. Dapat po atin pong inuunawang mabuti yung salita ng Diyos. Kaya dapat po yung mga mananampalataya ay talagang nasa sanlibutan siya, pero namumuhay siyang makalangit.
makadiyos. Mga kapatid. Amen? Ayan, mga kapatid. So, unang lagom, sabi diyan, ang tao ay nagkasala sa Diyos na lumikha. Ang kabayaran nito, kung hindi malulunasan, ay ang walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Sino po ba lunas? Ang Panginoong Yesus. Kailangan yung tao ay bumalik sa ating Panginoong Kristo. Number 2, tinubos tayo ng Diyos ang lahat ng tao mula sa bunga ng pagkakasala ni Adan. Ito ay sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Ano po? Pangalawang Adan, para sa kasalanan ng tao. Ang tao ay napapahamak hindi dahil sa kasalanan ni Adan, kundi dahil sa sarili nitong kasalanan. Kaya hindi po namana yung kasalanan ni Adan. Ang namana po natin ay yung sinful nature. Yung likas na sa atin yung makagawa ng kasalanan. Pero lumalaya tayo doon sa pagkakaalipin natin, doon sa kalikasang iyon, pag tayo po ay nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus. So ang paghahandog ng Panginoong Yesus sa kanyang sarili ay sapat na katubusan para sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. So yun po yung una, mga kapatid. Ano nga po ba yung kahulugan ng muling pagkabuhay para sa ating mga Kristiyano? Una, nangangahulugan ito na bayad na tayo sa Diyos sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya malaya na po tayo. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag na kayong magpapaalipin pang muli. O huwag na kayong magpapatuloy pa sa pagkakasala. Pangalawa, nangangahulugan po ito na malaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Ayan, mga kapatid. Nung malaya na tayo dyan, ibig sabihin, hindi na tayo mamamatay. Baka sabihin, Pastor, hindi na tayo mamamatay. Sige, anin po natin mabuti. So sabi diyan, ang kamatayan ng Panginoong Yesus sa mata ng Diyos na pinagkakasalahan ang sapat na kabayaran para sa lahat ng kasalanan. Ang 3 araw sa libingan ay sapat na sapagkat ang namatay sa krus ay hindi tao lamang. Ang muling pagkabuhay naman ang katibayan ng katubusang ito. Ang muling pagkabuhay din ang nagdadala ng tagumpay mula sa bunga ng kasalanan, ang kamatayan. Ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon ay mananagumpay na saan? Sa kamatayan, dito at sa walang hanggan. Hindi na ito mamamatay. Hindi na ito mawawalay sa Diyos. Yun ang ibig sabihin, sa walang hanggan. Kung siya ay mananatili sa pakikipag-isa sa Panginoon hanggang wakas. Kaya nga po yung nakay Kristo, dadating ang araw talaga na hindi na tayo mamamatay. Mamamatay pa rin tayo physical. Pero pagdating sa kabilang buhay, wala na. Yun po yung ibig sabihin, kita nyo po mga kapatid. Sabi dyan, tingnan nyo po, basahin natin na sabay-sabay, mga kapatid. Yung malakas, 1, 2, 3, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Kita nyo? Ang linaw naman po mga kapatid, pagka pala bumalik ang Panginoong Yesus, at kung totoo po na maririnig natin yung sabing ganon, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, kita niyo po, pag bumalik ang Panginoong Yesus, may maririnig pala tayo. Ewan ko kung ito po ay talaga, sabi. Halimbawa, dumating na ang Panginoong Yesus. Hindi naman bababa ang Panginoong Yesus dito sa lupa. Doon lamang po sa alapaap. Pero sabi ng Biblia, sabi diyan, sa pagtunog ng trumpeta. Halimbawa, ganun lang. Halimbawa lang. Tapos yung mga tao, titingin. Hindi, totoo po ito mga kapatid. Yun yung hudyat ng pagbalik ng Panginoon.
Tapos ikaw, halimbawa, meron kang ginagawa, naglalaba ka. Ano? Nandun ka sa labas, ano? O kaya naman, ikaw ay nagdadrive. Ano? 'Di ba? O kaya naman nakaupo ka sa eroplano, mga kapatid. O kaya naman nasa trabaho mo ikaw, ano? O kaya naman ikaw nag-e-exam habang nangungopia ka. Dumating ang Panginoon, 'di ba? Biglang titingin ang sundan, 'di ba? Tapos mga katabi mo nawala na. Ano? Na, Lord, ba't wala? Ba't nandito pa ako? Dumating ang Panginoon ngayon. Halimbawa, narinig natin, tutututut, nangawala kayo, naiwan ako. Malaking problema yun. Hindi, totoo mga kapatid. Mangyayari po yan lahat. Sabi, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. Kita nyo po, ha? At sabi, di na muling mamamatay. Kita nyo na? Kaya pinalaya na tayo sa bunga ng kasalanan, yung kamatayan. Sabi, di na muling mamamatay. Tapos sabing ganyan, babaguhin tayong lahat. Sino yon? Yung mga buhay naman. Amen? Hindi, totoo po mga kapatid. Kaya nga po ako, alam nyo, ang akin pong motivation sa paglilingkod sa Lord, eto po. Ito po. Ito pong mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan yun po yung ating motibasyon. Ay Lord, kaya ako po gagawin ito lahat dahil meron kang pinangako sa amin, di ba? Na pagdating mo, kami ay inyong babaguhin, ano? Hindi na kami mamamatay, hindi na kami maghihirap, hindi na kami magtitiis, ano? Hindi na kami magtitinda, hindi na kami magkakasakit, mga ganon. Wala na. Kasi nga po, lahat ay lilipas na. Ito nga pong kamatayan, hindi na natin mararanasan, sabing ganun. Kaya sabi, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kita niyo po mga kapatid? Kaya dito po sa ating inaaral na ano nga po ba yung kahulugan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Sabi po diyan, nangangahulugan na ito'y malaya na, o malaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Sabi pong ganun. Kaya sabi diyan, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen? Kaya kita nyo, di ba? Alam nyo ang tao po, ayaw mamatay. Opo. Ayaw nating mamatay. Gusto natin i-enjoy yung buhay. Kaya lang, mga kapatid, ang tunay lang na mag-i-enjoy ng tunay na buhay ay yung nakay Kristo. Yung nakay Kristo lang. Ang makakaranas nito. Kaya sabi, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Parang inaano na ni Pablo yung kamatayan, di ba? Parang wala ka na. Wala ka ng kapangyarihan sa amin. Dahil sa aming Panginoong Jesucristo, kami ay hindi na makakaranas mamatay. Sapagkat kami ay bubuhayin muli at bibigyan kami ng katawang hindi na namamatay at pagkakalubang kami ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun po yung ni Apostol Pablo, na parang inaano niya yung kamatayan, parang inaasa, parang ganun. Ganun yung po yung mga ni Apostol Pablo. Ano pa po mga kapatid? Sabi diyan, so ano ang ginagawa ng Diyos? O ano ang ginawa ng Diyos? So,
Ang ginawa ng Diyos sa mga nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, sabi po, ayan, basahin natin. 1, 2, 3. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. O, dalawa. Na-emphasize niya, mga kapatid. Hindi tayo dapat magpatuloy sa kasalanan. Kasi ang sabi, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sabing ganon? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. O yan po yung ginawa ng ating Diyos sa atin. Nang tayo po'y nakipag-isa, nanampalataya, nagbalik loob sa Kanya, at nagpabautismo, anong sabi? Tayo po ay namatay na sa ating kasalanan. At nung tayo po ay umahon sa tubig, tayo po na ay may panibagong buhay. Kaya po yung mga mananampalataya ay talagang makikita sa kanila yung bago. Yung bagong buhay. Hindi na katulad nung dati. Yan po yung nagawa ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, na ang ating Panginoong Yesus ay mamatay at muling mabuhay. Ano pa? Yung patuloy na gagawin ng Diyos. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo'y makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kita nyo, mga kapatid? Yan po yung gagawin pa ng Diyos. Pagka nabuhay, tayong muli, ay makakatulad tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo, sabing ganyan, maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Kaya matutulad tayo sa Panginoon. Mga kapatid, nang siya'y muling mabuhay, ay hindi na siya mamamatay. Ganon din naman yung mga nanalig at nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Kung tayo may patay na pag dumating ang Panginoong Yesus, muli tayong bubuhayin at matutulad tayo sa Kanya. Kung tayo may buhay pa sa pagbalik ng ating Panginoong Yesus, tayo naman ay Kanyang babaguhin katulad ng Kanyang katawan nang siya'y muling mabuhay. Amen? So, ang pagkalupig ng kamatayan sa mga nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, nalupig na ang kamatayan sa kasalukuyang buhay sapagkat napalaya na sila sa takot mula rito. Kaya yung mga Kristiyano dapat hindi takot mamatay. Alam nyo, ang daming takot mamatay. Pero ang malaking tanong doon, bakit takot mamatay? Hindi kasi sigurado. Diba? Hindi sila handa. Kaya parang may agam-agam sila. Pag ako namatay, saan ako mapupunta? Hindi naman po lahat ng namamatay naliligtas. Kaya hindi totoo yung minsan nilalagay dun sa lapida na rest in peace. Ay parang yung mayaman at saka yung pulubi, di ba? Yung kwento sa Biblia, yung si Lazarus, tsaka yung lalaking mayaman, ay kung rest in peace ang ilalagay doon sa mayaman, doon sa lapidan niya, hindi totoo yun.
Pero kay Lazaro, totoo. Di ba? Kaya hindi lahat na nilalagyan ng RIP ay talagang namamahinga. Dahil nung namatay yung mayaman, hindi siya namamahinga. Hirap na hirap nga siya doon sa kanyang pinatunguhan. Pagkatapos niya mamatay, humihingi nga siya ng habag. Kaya lang, wala nang pag-asa. Wala nang pagkakataon pagkatapos mamatay ang tao. Ano po? Pag siya'y naandun na sa walang hanggan niyang kalagayan. Wala nang pag-asa. Pastor, pagdadasal naman yung kaluluwa ko. Wala nang pag-asa. Hindi po totoo yung pagdadasal yung kaluluwa daw nung namatay, para mapunta sa langit. Kalukuhan po yung aral na yun. Walang ganun tayong mababasa sa Biblia. Kailangan ang tao po, yung kaligtasan ay matanggap niya na ngayon. Habang buhay pa siya. Dahil kung pagkatapos ng kamatayan, tsaka matatanggap ang kaligtasan, dahil ipagdadasal daw, ba't pa ako magpapastor? Ba't pa tayo pupunta rito? Ba't pa tayo susunod? Pagdadasal lang naman yung kaluluwa ko, maliligtas na ako. Ang kawawa, yung mga magdarasal. Pag namatay sila, walang magdadasal sa kanila. Pag wala ng tao, sila na lang. Tapos namatay sila. Kasi magdadasal sa kanila. Kaya kalukuhan po yung mga ganung turo. Wala po sa Biblia yun. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, yaman kami mga tulong lamang sa gawain ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo. Sabi nga, sa oras ng, kalimutan ko yung Andali po mga kapatid. Ibabasahin lang po ako dito sa 2 Corinthians 6:1. Ayan. Sorry. 2 Corinthians 2 pala. Sabi po dito sa 2 Corinthians 6, yamang kami mga katulong lamang sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob ng Diyos na binibigay sa inyo. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahon nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Laging ngayon. At yan po ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Hindi pagkatapos mamatay. Kaya nga po mga kapatid, sabi diyan, pagdating ng muling pagkabuhay, ang tagumpay na ito ay malulubos sapagkat sila ay maluluwalhati katulad ng Panginoong Yesus. Sila ay matutulad sa Kanya, magkakaroon ng katawang katulad ng nasa Kanya na hindi na muling mamamatay. Ito ang kahulugan ng tila panunuyang turan at pagdiriwang ng apostol Pablo tungkol sa tagumpay ng Kristiyano. Kaya nga ang sabi nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kaya napakapalad po nung mga taong nakipag-isa na at nanalig na at nagbalik loob na sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, ay nagiging lang yung epektibo doon talaga sa tunay na nanampalataya at nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Ito nga po ay nangangahulugan na bayad na tayo sa ating mga kasalanan at nangangahulugan din po na malaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Kaya tayo po mga kapatid ay hindi dapat tayong natatakot. Sino dito takot mamatay?
Sasabihin niyo, Pastor, ikaw hindi takot, mauna ka na. Sasabihin mo ganon. Huwag muna. Ano, marami pa po tayong mga dapat gawin po at ipaglingkod sa ating Panginoon. Marami pa tayong mga dapat na misyon na ating gagampanan. At kung loloobin nga ni Lord, tayo po ay patuloy na magsasama-sama habang tayo ay buhay pa na naglilingkod sa ating Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. So itutuloy na lang po natin sa susunod. Mahaba po ito. So purihin po ang ating Panginoon.